Hindi lamang pisikal na kalusugan ang binabantayan ng mga tagapag-alaga ng mga hayop, pero maski ang emosyonal nitong kalagayan. Yan ang pinatunayan ng isang aquarium sa Japan na agad-agad rumisponde sa isa nitong alagang isda nang mapansin nito na tumamlay ang hayop nang panandalian nitong isara para i-renovate. Ayon sa post ng Kaikyokan Aquarium, nang simulang isara ang establishmento, ang sunfish na isa sa mga main attraction dito ay tumigil sa pagkain ng jellyfish. Sumunod, napansin nilang nagsimula na rin itong idikit ang katawan sa tangke. Sa una, problema sa tiyan bunsod ng mga parasite ang suspecha ng pamunuan ng aquarium. Ngunit, isang staff ang napag-isipang marahil ay nalulungkot ito dahil wala itong nakikitang bumibisita sa kanya. Ayon kasi sa ilan pang staff, ang partikular na sunfish na ito ay may curious personality na agad na lumalangoy papalapit sa mga bisita kapag may nakita itong papalapit sa kanya. Kaya naman, sinubukan ng Kaikyokan Aquarium na rumisponde sa umano'y nalulungkot na sunfish sa pamamagitan ng pag-iimprenta ng mga mukha ng mga totoong tao na ikinabit sa mga damit at uniform na nakasabit sa isang sampayan at saka hinarap ito sa tangke kung nasa ng isda para lumikha ng imahe na may mga taong nakahanay at nakasilip sa sunfish. At tila effective ang solusyon na ito dahil ilang araw lamang ang nakalipas ay nanumbalik na muli ang sigla ng isda. Dito napagtanto ng lahat na tunay ngang kalungkutan ng ugat ng kakaibang kilos ng sunfish. Binibigyang diin ng mga ganitong pangyayari ang pangangailangan ng mga hayop ng human interaction o pakikihalubilo at aruga ng mga tao na naging malaking issue rin sa mga aquarium at zoo noong panahon ng pandemya bunsod ng lockdown. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.